Cursed be he that lieth with any manner of beast, and all the people shall say amen. Cursed be he that lieth with his sister, the daughter of his father, or the daughter of his mother, and all the people shall say amen. Cursed be he that lieth with his mother-in-law, and all the people shall say amen. Cursed be he that smiteth his neighbor secretly, and all the people shall say amen. Cursed be he that taketh reward to slay an innocent person, and all the people shall say amen. Sabay-sabay. Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them, and all the people shall say amen. Lord, salamat sa mga salita, Panginoon. We pray na maintindihan namin even mga napakatagal na, Panginoon, ng mga pangako niyo, Lord, especially mga batas pinatupad at inutos. Yung iba natupad, yung iba hindi ng mga tao, Panginoon. I pray makita namin, appreciate namin ang kagandahan po nito, Lord, sa pagiging banal. At yung mga blessing din, yung mga curse, Panginoon, I pray sa puso namin to, Lord. Tama kanina sinabi kanina, minsan mahirap intindihin, but as we study this, Panginoon, at gagabayan niyo naman kami, Panginoon, I pray maunawaan namin ang lubos, palalim ng palahas habang kayo pinagtatapat sa inyo. Kaya pamalatin. In Jesus' name we pray. Amen. Hapon na po. Sa inyo lang dulo, no? So magandang hapon sa lahat. Medyo late na tayo, pero okay lang yan. Busog naman. Masaya. So, title po natin ngayon, sinamarize po natin yan, pero isa-isa natin yan. Saglit lang yan, kahit napakahaba. No? This is 19, and then 26. This lang naman yan. So, title po natin ngayon is, naalala niyo last night natin? Sa 23, 22. Ganon din yun is, holiness, and basta sinamarize kasi natin eh. Ngayon, Standard of Holiness, Blessing and Cursing. Ang title natin ngayon, Standard of Holiness, Blessing and Cursing. Ang daming mga batas dito, parang hiwa-hiwalay siya, pero meron siyang kinalaman, no, sa gusto ng Diyos na mapatupad sa ating buhay. Sa kanila nung unang panahon, but ma-appreciate natin yan, isa-isayin natin. Okay? Ngayon, anong ginagawa na dito na? Sa Deuteronomy, ulitin ko lang, ito po inulit na. So sinabi na dati, nangyari na dati, kinakwento na lang ni Moses po ito. Okay? So para maalala na nila, at tayo naman ay matuto rin. No? Minsan mas okay po yung, pag ang tawag nila dyan, yung circumspectly ba yun? Hindi. Retrospectly, yan. Ibig sabihin, retrospect. Inaalala mo yung nangyari, pag-uusapan natin, then mas natututo tayo. Lalo pag na-retain at nasabi ng accurately. Ganun po ang Deuteronomy. Ngayon, yung mga ilang batas dito, point number 1, 3 lang po ito. Kaya summarize natin. Yung point number 1 natin sa chapter 25, ito yung practice of righteousness in daily life. Parang last time, parang kalat-kalat na batas, pero may matututunan tayo. Okay? So, verse 1, sabi dyan, if there be any controversy between men and they come. Ano yung controversy? Mga bagay na pinag-uusapan, lalo mga controversial. Ba't pinag-uusapan yung ibang bagay kumpara sa ibang bagay? Katulad ngayon, yung sa kaninang umaga, naging controversial na naman yung batas. Ang tagal na po nun, hindi ko makakalimutan, si Pastor lagi sinasabi yun. Kasi may makilala rin mga pulis yan, tsaka sabi niyo, ba't ginawa niya yung itong panghili na, panghi talaga na, ganun pa si Pastor nun eh. Kasi kitang-kita mo bakit mo ipapalusutin yun. Eh, hindi naman sa, yun, heinous crime yun eh. At ang kwento pa ni Pastor dito nun, talagang ginagamit daw ng mga politiko yung mga, 15 anyos, sabi niya. Kaya 14. O, sige, may gusto kong patayin mo ha. Ito bare, ito gagawin mo. Pag pinatay yun, hindi ka nang makukulong eh. Nakita niyo yun? So, kaya may mga batas, pinapatupad. Itong batas ng Diyos, hindi nagbabago. Nasa atin kasi kung papatupad mo, hindi. Okay? Kaya pag sinabi nga, naging controversial nga yung batas na naman yung panghilinan, kasi nga, mali eh.
Pero parang may tama kasi sabi naman doon, titingnan naman kung may pangunawa daw yung bata. Kung alam niya, hindi naman ano yan eh. Kaya nga, kaya nilabas po yung mga ano nun eh, sa Facebook yung talaga nakakaintindi ng tama't malito. Alam niya, nag-reload pa, hindi naman biglaan yun eh. Nag-amok at nasira, hindi naman eh. Nag-usap pa nga daw. So anyway, ito kaya may kahit ano na, pasok tayo dito ngayon, limutan nyo na yun. Example lang yan. So kaya controversy. Mga bagay ito na minsan mahirap i-determine yung tama at mali. Okay, maraming kampi dito sa kabila, maraming kampi dito. Ngayon, anong gagawin natin? Sa panahon nila, kahit sa atin ngayon, anong gagawin natin? Hindi come unto judgment, tatanong na ngayon, so anong gagawin natin dito? May binigay sa atin lang dito, napakagandang, simple lang. Sa Bible quiz nyo, di ba? Ito lang ang standard natin, no? Then they shall justify the righteous. Tingnan mo kung sino yung tama. Kahit mukhang mali, kung tama talaga, pag sinabing justify, mapapawalang sala. Okay? Tama yung ginawa niya, ganun. At yung wicked, kaya pasinin nyo by the way dito, no? Alamin mo muna kung sino yung righteous, alamin mo yung wicked, and then, ang judgment na dyan is yung pag-justify, kasi nga nakita mo righteous siya, and then condemn the wicked. Kahit pa anong sinabi ng sinong batas nga ni Pangilinan, ano naman yan. Kita mo ng wickedness yun eh. Indiscriminate. Pero sabi, may target daw, regardless. Nang baril ka, gusto mong pumatay. Alam mo naman, kahit bata ka, alam mo naman yung resulta ng bala. Patay kung di sugat. So, yun na yung pinaka dun. Hanggang ano po yan. Ito, tapos natin hanggang 3, no? And it shall be, if the wicked man be worthy of beaten, the judge shall cause him to lie down and be beaten before his face according to his fault by a certain number. Kung nakitang wicked, by the way, sa Bible po, walang kinukulong dito ng yun na yung sentensya. Tandaan niya yan, ang galing niya kasi itong, kaya yung, napakinggan ko rin yung gusto kong inaaral ko din nga itong batas niya na Sabi nila, itong gagawin dyan sa nakapatay, kung ang pinakamatindi ng kukulong lang. So, kulong lang. Pagkatapos pumatay ng ilang tao, di ba? Unfair yun. Plus, pag kinulong mo yan, puprovide ka ng pagkain dyan. Place. Napakarami yan. Kaya sa Bible, walang kulong doon. May kinukulong sandali lang. Meron nagkukulong din mga ibang bansa. Yan, yung mga Pero sa batas ng Diyos, ang sentensya mo, kulong ng ganyan tao, walang ganun. Kaya dito naman, kung wicked talaga, napatunayan, ano lang yung parusa? Either dun sa nakaraan natin, di ba, pwede kang magmulta, pwede kang magbayad nga, multa, merong magkano, ilang times, and then ito yung isa, papaluin ka na lang, no? Siyempre, iba yung isang palo, yung dalawang palo, magkaiba yun. Mas matinding kasalanan, mas maraming palo. And then, pag talagang kailangan ng patayin, papatayin na nila. Kasi nga, inutang mo buhay, ganun. Sino ka para pumatay ng tao? Hindi ka Diyos. Kaya pag heinous crime, kahit dati sa atin, pinapatay yun. Okay? Anyway, at yun ay tama. Ba't ngayon, hindi na righteous yung natin ngayon. Actually, nahanapan talaga ng nila kasi mga mambabatas yan, kasi alam nila yung kaibigan nila o sila mismo. Sandali, pag ako yung nahuli, ganyan palang sasapitin ko. Paano na nila yun? Babae nila. Kaya balik sa mga bakla, ganun po yun. Pag bakla, nahuli ang lalaki, parehong lalaki. Kadiri yun, di ba? Pinapatay yun dati. Kasi ayaw na nating magaya, hindi natin kailangan ng ganung klaseng tao. Yun ang Bible. No, anyway, balik tayo dito. Pag wicked talaga at worthy to be beaten, well, anong gagawin? Worthy to be beaten, hindi palu Ganun lang pero may sabi dito a certain number. Again, di pare-pareho. Mas wicked, mas marami. Pero ito yung sa verse 3, maganda dito, pansinin nyo.
Sabi diyan, 40 stripes, he may give him, yung judge, yung sentensyahan, no? And not exceed. So, ang pinaka-maximum na hataw, palo, na pwedeng ibigay ng judge and therefore yung executioner, ay 40 lang. Tandaan yun. May batas yan na hindi lalagpas. If he exceed and beat him above this many stripes, then thy brother shall seem violent to thee. Naintindihan ba? Sa Tagalog, pag sumobra ng 40, sobrang ang ano mo naman, ang tingin mo na napakababa ng kapatid mo, sabi dyan. So, sabihin, yung palo pala, hindi pa yon mababa ang tingin mo sa... Kasi nagkamali lang, di ba? Pero pinapalo para nga matuto. Ba't ang dami? Matindi yung ginawa niya. Pero may pag-asa pa, therefore, makakabalik po siya sa society. Hindi siya kukulong. Okay, papaluin, naramdaman niya yung sakit. Nasa kanya na yung uulit siya. Siyempre, hindi ka uulit no pag naranasan mo yun. Totoo lang na, nagnakaw ka. Nakakuha ka ng cellphone. Tuwan-tuwa ka. Nung inahataw ka na, hindi worth itong inahataw ko ngayon cellphone. Yung kailangan yan. Yun ang magaling sa batas ng Diyos, matututo ka. Ngayon ito, naalala ko ito si Kiko Panghalinan naman. Kesyo, ganun daw yun, kaya hindi daw kukulong yung 15 anyos, 14 anyos, para daw, mapagbigyan naman, baka naman, makaisip na, magbago daw, ganun. So, parang doble kara, no? Kunwari, ganun. Pero, 15 anyos, malaki na po yun. Naalala ko ito si, di ba, yung narento natin kay, sino ba ito sa Alala? Andrea. Ganung edad din eh. Biro may nagawa niya yun, sabihin, ay, sorry po. Kung bilang ako yung tatay nun. Hindi ako papayag nun. Magsisisi kasi mag-sorry ka doon sa kulungan. Kung gawin mo pa sa iba yan. Kung matsambahan mo yung anak ko, parang gano'n, di ba? Tama ba yun na sorry lang? Wala ko na naman si CCF. Binida pa nila yun eh. Ginamit na platform. Ito ang tama, yung batas ng Diyos. Amen? So yun yung kaya point natin sa verse 1 to 3, justice and mercy in judgment. May justice, may mercy. Okay, 40 stripes, palo yung masakit. Pero hindi naman yung hatawin hanggat mapagod na yung hanggang mamatay. Hindi ganun. Hindi yan torture. Talagang pinalo lang siya para maparusahan kung ano yung dapat sa kanya, matuto siya, and then move on tayo pare-pareho. Nakita niyo yun? Ang ganda ng batas ng Diyos. Pag pinag-aralan mo, nagtiwala ka. Problema, yung iba kasi kinikriticize. Pag ganun ang stance mo, titingnan mo yung salita ng Diyos, tapos, ha? Sobra na, patay ka na. Sino mag-uusga? Ikaw. And then, isang verse lang to, may isang point tayo dito. Sabi dito, kinote po to ni Paul, no? Kalimutan ko saan, sa 1 Corinthians, hindi nagkakamali. Sabi diyan, thou shalt not muzzle the ox when he treadeth out the corn. Sa Tagalog, wag mong lalagyan ng busal. Ang ox is medyo generic yan sa mga cow, bull, okay? So, kalabaw, okay? Kailan siya nagte-tread out of the corn? Basic lang, ibig sabihin, nagtatrabaho. Okay? Ang kalabaw, pag yan ay nagpa-plow, okay? Nagtatrabaho yan, tapos di mo papakainin. Diba? So, sinasabi lang dito, at kinote po ni... Yan natin yan. Pansinin nyo dito sa... Ano yung naka-italize dyan? Corn. Oh, the corn, no? So, ibig sabihin po niya sa King James, ibig sabihin niya, wala yung actual words doon. Okay? Nilagyan nila, interpolation. Nilagyan lang nila, inassume nila. Pero actually sa... thread. Horn. Muzzle. First Corinthians nga tama, no? Pati sa Timothy, yan. Dalawa yan eh. So, pinag-usapan dito na yung lingkod na ng Diyos, no? Pastor, kung sino man, no? For it is written in the law of Moses, thou shalt not muzzle the mouth of the ox that treadeth out
the corn. So, dinagdag niya yung mouth, no? Pero yun naman, sa mouth naman talaga ilalagay yung muscle. Ibig sabihin, ang interpretation dito, nagtatrabaho yung tao, dapat nakikinabang siya doon sa kanyang pinagtatrabahuhan. Napaka-basic. Kaya po, naalala ko tuloy, kahit daw sa Jollibee, nagtatrabaho ka doon, kahit ano, pwede kang kumain doon. Sa kanila rin yun. Kasi niluto nila, total, umaapaw yung ano nila doon. So, ginagawa, binibigyan ng ano nila. Pero parang dito to yun sa Kenny Rogers. Kasi tinanong ko yung ate. Sabi ko, masarap ba to? Naku siya, hindi namin alam. Bakit? Alam ko, kumakain ka nito. Anyway. So, ayan, kaya that God take care of oxen. Sa 1 Timothy naman, ganun din. And then, dinagdag niya, the laborer is worthy of the reward. So, anong point dito? Kindness to the laborer. Amen. Kaya po yung pong mga, huwag kayong maiinggit pag malaki sweldo, may ginagawa kasi siya, may value po siya dun sa kanyang boss. Ganun kasimple po yun. Kung businessman ka sa customer mo, marunong ka, ginawa mo siya ng magandang bagay, inaayos mo yung ano niya, di ba? Binibigyan, God cares for the welfare of especially yung kanyang creation, pero yung lalo na yung mga nagtatrabaho. Kaya pag magtatanong ka, bakit kaya wala tumatanggap sa akin? Ba't kaya walang papasweldo sa akin? Ba't kaya maliit sweldo ko? Ganyan. Tingnan mo itong prinsipyo na to. Yan ang totoo. Kahit business yan, bakit malaki yung ano ng iba, marami siyang pinaglingkuran eh. So again, laging obviously may mga exemption dyan, may mandaraya, may ganun. Pero pag alisin mo natin sa equation yon, ito lang yung prinsipyo. Amen? Amen. Ganun po simple yan. Kaya, move on tayo. Ang gaganda ng batas ng Diyos, ang totoo lang. Then move on tayo dyan. Ito medyo... Ito yung sa quiz nyo kanina, di ba? Medyo ano to eh, controversial din. Parang, saan ba to? Pero dati nga kasi, kahit naman sa atin ngayon, especially sa kanila, napansin nyo di ba yung pag-aasawa nila, hindi sila, bawal sila mag-asawa sa ibang tribe. So, nung panahon nila kasi ganun yung ano. Kaya ayaw nilang makukulangan, namatay yung asawa, hindi wala man lang anak, pinapasalo ngayon sa kapatid. Okay? Medyo, inaaral ko to, di ko rin makakuha yung application ito sa panahon natin ngayon. No? So, unless na lang, pwede tulungan mo na lang, no? Di ba? Kasi talagang sa panahon nila, talaga may anak, ganyan eh. So, pwede rin nating i-derive yung ano dyan, na importante talaga yung anak. Amen? Importante yan. Ayan, so, nandyan niya, ang haba, no? So, meron pa dyang duduraan, no? Medyo, ayan. Hindi, ito medyo ano rin to, isolated, no? Ibig sabihin lang ito, masakit talaga. Hindi niyo ba yan? So, pag nag-aaway dalawang lalaki o pag babae ka, huwag ka nang makikialam. But especially, huwag mong pupuntirihin yung sa kanya. Hindi niyo ba yan? Sakit yun eh. Ako niyo ba? Yan, kaya dito pag talagang alam mo na, hinawakan, di lang hinawakan, malamang pinukpok or something. Yung kamay daw ng babae, puputulin. Ibig sabihin, kaya nga may tinatawag tayong hitting under the belt. Yun na yun eh. Wala, di ba? Kahit nagsusugtukan na yan, pero doon, walang titirahin doon. Naintindihan nyo ba? Amen. Hitting under the belt, hindi na yan legal. Bawal dyan. Ayan. So, kahit actually sa lalaki din to, applicable to, pero siguro inano na lang niya yung babae. Para lang ma-highlight yung pagkakaiba ng lalaki-babae. Physically, wag yung titirahin yung gano'n. So, pwede, ang applicable sa atin yan, yung gano'n din. Alam niyo, minsan may mga nagtatalo minsan. Nagtatalo siya, doktrina lang. Ito, ganyan, sasama mo pa yung ano. Kaya ganyan, minumura yung nanay mo, di ba yung mura. Ba't niya minumura? Masama yun, huwag nadamay yung nanay niya. Amen. O iba naman, basta yung mga hindi mo na dapat idamay na masakit para sa kanya, yun yung style kasi ng iba eh. So, yun lang ang application natin doon. Ayan, ito, mayroon tayong point dito sa 13 to 15. Yung nasa ano yun rin.
nasa quiz nyo, no? So, ibig sabihin lang niya, napakasimple. Huwag ka magdadala ng, basically, ng loloko yan. Nangyayari yan, kaya po kahit dyan sa, minsan, lalo na pag mahal yung gas, di ba? Kaya kinakalibrate yan. Meron pong ano sa gobyerno na nagkakalibrate dyan, di mo pwedeng lokohin. Kasi lang naman tingnan mo pa yung, hindi mo nasusukatin yan eh. Titiwala na lang tayo, nakalibrated yan, na pag sinabing ganito presyo, ganito yung nilagay mo, 10 peso per liter, siguradong 1 litro yung binigay mo, hindi, ano, hindi kalahati, di ba? Or 0.9. Ganun lang to, kaya huwag ka daw magdadala ng diverse weight and measure. Wala na kasi sa panahon natin to ngayon eh. Tapos sabi ni Bad kanina, no? Ang weight lang nila, ganun. So, paano mo malaman na ganito yung bigat niya? Meron kang 1 kilo. Laki actually nun, no? Ayan. Naka-label 1 kilo, kulang pala yun. Diba? So, matagal na po itong ano, yung sa panahon natin ngayon. Kaya may dalawa lang po yung standard measure sa mundo, no? So, yung tawag na English and then the ano? Metric na yan. Sino nagpauso nun? Yung tanong. Yung English, syempre, alam niyo na. Yung metric. Yeah, very good. The France, kasi malakas sila dati, in-sponsor nila yan. Kaya yung ANSI, ibang ano yan eh. Basta, hindi ako French eh. So, yun. So, pag may standard na, kaya title ulit natin, ano? Standards in Holiness, Cursing and Blessing. Blessing and Cursing. Hindi ka pwedeng mandaraya. Amen. Tapos yan nga, kunwari, iba naman, ganito. I-apply na natin sa panahon natin ngayon. Mabilis. Kahit ang mga Baptist, ganito yan. Mag-judge ka minsan, pinapabura mo ibang tao. Bakit? Kasi kaibigan mo, kamag-anak mo, kunwari na sa pagkanta, mas magaling siya kumanta, pero actually hindi kasi pinapaburan mo. Mababaw na example pero maraming bagay na importanteng maghusga tayo ng tama. Yun. So, hindi lang yan sa measure ng asin or something, lalo na sa mga bagay na importante. Yan, so kaya sabi dyan, ayun na yun, no? So, but thou shalt have perfect and just weight, a perfect and just measure thou shalt have, that thy days may be, may pangako, no? That thy days may be lengthened in the land which the Lord gave thee. And madaling application yan, kasi nga, pag nahuli ka manloloko, anong sa palagi mangyayari sa'yo? Makulong, magulping, di ba? Loko-loko ka, nag-measure tayo ganyan, dinaya mo pala ako. Ano? Oh. So, lalo na sa mga lugar talaga ng pagtitiwala. Handaan nyo yan. Eh, lahat naman halos eh. Sa trabaho, tiwala. Bibili ka ng kung ano, tiwala. Ganyan po yan. So, ipasok ko na lang. Kanina ko pa iniisip eh. Lalo sa church. And then yan, parang kanina, salamat si Bad. Ano talaga eh. Yun talaga yan eh. Sino masusunod? Yung Bible. Tsaka yung tamang interpretation. Ganun dapat tayo. Yung iba, maniwala kayo, ginagawa nila ng paraan para, napansin kasi yung ganun eh, minamanipulate nila yung result by controlling the narrative. Naintindihan niyo ba yun? Pag ikaw na, may nasabi ka, di ka na pinagsalita, paano yun? Wala na. Naintindihan niyo ba? So, mamaya, ma-apply na naman natin yan. Tingnan nyo. Move on tayo. 16. So, wala tayong point dito. Pero sabi lang dyan, kaduksong pala nito, na for all do such things and all that do unrighteously are abomination to the Lord thy God. So, sa madaling salita, magbandarugas ka, galit ang Diyos sa'yo. Huhusgahan ka ng Diyos. At kahit pa hindi ka mahuli ngayon, actually, mga matinong tao din, ganun din naman sa'yo. Makita nila, hindi kami hanga sa'yo na marami kang pera, alam namin kung saan mo nakuha yan. At yung iba na, hindi na sabihin kung saan, paano. Hindi tayo believe dyan. Kaya, lalo ang Diyos. Tandaan niyo yung mga ganitong bagay, ano yung prinsipyo yan? Never niyong iisipin na, sa church, papasikat ka,
Eh, nakita mo sa church, yung mayaman, ay, ano, pero parang di mo kaya, gagawa ka ng paraan para magmukha ka lang ganyan, and then kala mo, hop! Never. Alam ng Diyos yun. At move on tayo. Meron pa. Ngayon, tama bang gumante? Yan ang mga ano, bata pa, huwag ka nang gaganti. Minsan tama rin nyo kung parang sino yung pag-usapan natin dyan? Ay, yung pag-usapan na kanina umaga, di ba? Gaganti ka pa ba doon? Eh, kaya sabi ng mga expert, may panaksak siya, tumakbo ka na lang, may pagtama-tapang ka pa. Pero may mga pagkakataon kasi ito, pag-rule to sa bansa nila, okay? Ginawan sila ng masama, ang sabi dito, mali nga interpretation ng AI dito eh, sa totoo lang. Pero pag tinignan mo yung Bible, anong gagawin nila kay Amalek? Matagal nang nangyari yun. Okay, ganito yan. Hindi sila pinagbigyan, gusto silang patayin. Actually, kinalaban na nga sila, no? Especially nung panahon daw nang sila ay mahina. Vulnerable sila, nag-travel sila, wala silang base. Tapos sila ay pinuntirya yung nasa likod daw, no? Hindmost. Kaya anong gagawin natin? Ba? Sabi ng AI, mabayaan mo na. Sabi ng Bible, gantihan mo. Alalahanin mo itong klaseng tao yung mga yan. Yan. Pag binasa mo yun talaga eh. Pag andun ka na, naka-base na kayo doon. Yung Amalek, medyo hindi siya parte nung talagang ipopossess nila. Pero andun, malapit. Sabi ng, anong gagawin mo? Thou shalt, sa bandang huli po, thou shalt blot out the remembrance of Amalek from under heaven. Anong sabihin nun? Ubusin mo. Kaso hindi nila ginawa yun. Gawin mo to ha. Huwag mong kakalimutan ha. So yun yung mga judgment po sa Bible na minsan, pag in-ignore mo or di mo alam, or even worse, yung itong mga sa labas ng kalooban ng Diyos, binabaliktad pa. O bayaan mo na, yung pala pabusa kanila. Amen? Amen. So, grabe yung ginawa sa kanila, sabi ng Diyos. So, anong point doon? Huwag mo nga kalimutan yung mga kalaban mo. Basta parang mali yun Ang tamang interpretation yung mga totoong kalaban mo. May mga tao po na, yes, pwede nating bareho kayong bata, nag-agawan kayo ng babae, ano naman yan? Patas naman yun eh. Kaya, inutangan ka, di binayaran. Ano na yan, pwede mo sino yung kalaban mo talaga? Sino yung kalaban mo talaga pinupuntirya ka? Satanas, di ba? Plus, yung mga anak ng demonyo. So, alalahanin mo, yung di kayo tatanga-tanga na, nakalimutan ko na yung mga bakla pala. Ganito ginawa niya sa Old Testament, sa New Testament, ganun pa rin dito. So, okay lang, makipaghalubilo tayo sa mga ganyan. Mali. Sabi nga, remember, thou shalt not forget para hindi ka mabiktima. Amen? Yun ang application natin ngayon. Hindi lang Amalek yan. Move on tayo. Next chapter po, ito ay malinaw na. Like ko sinasabi sa inyo, unfortunately, alam niyo po yung ating mga other friends, Baptist, mga na-impluensya ng napakagaling na Baptist Day, Abante. Nagpauso po si Abante ng doktrina, tawag niya first fruit. First fruit giving. Yan. So, nasa Bible naman talaga yun. Pero ang tanong, pag nagtatides ka na, ano pa yung first fruit? Kasi isang buwan, bandang December, bigay mo yung 13th month. Kasi hindi nga mahirap yun eh. Hindi naman mahirap yun kasi may offering din naman tayo, may Thanksgiving tayo. Problema, iniba niya yun, malinaw po yun. Tsaka lahat ng tinanong ko po, saan ba nanggaling po yung first? Sa Abante, nagpauso niya. At pinagpala naman yung mga So itong chapter na to, babaliin yun. Napakalinaw. Bakit? Amen. Kasi yung first fruit tsaka yung tithe, isa lang. Amen. Dito sa chapter na to, okay? Natin nalaman, context, no? Nung una, anong pinag-uusapan? Dali
Daming aral dito. So, basically, ano to nga, offering of thanksgiving. Ngayon, anong gagawin nila? So, una, sa 10, sa pag-isa mo yan, dito, pag pumasok na kayo, yun ang ano doon. Pag andun na kayo, pinagpapala lang, nasa lugar, kung saan, pagpapalain kayo ng Diyos kasi may sarili kayong lugar, at maaani kayo. Talagang puro blessing na, tuloy-tuloy na. And again, sa buhay natin ngayon, na tayong pakialam doon sa Middle East. Ang pinipicture po ng promised land, ito po yung perfect will of God for us. Saan ba yun? Ito, pag nasa church ka na, yan na yung tuloy-tuloy ng blessing dyan. Magtiwala ka lang, magsupag. Yun na yun. Huwag ka nang aalis. Huwag ka nang mag-backslide. Tuloy-tuloy yung blessing. Amen. So pag dyan na, pinagpapala ka na, anong gagawin mo doon? Wala lang. So alalahanin mo sino nagbigay sa iyo ng blessing na yan, na nag-enable sa iyo. Kasi tuloy-tuloy na yan. Sabi dyan, pag na-set up ka na doon ka na, kumikita ka na, umaani ka na, anong gagawin mo naman? So, kukunin mo daw yung fruit of the earth. At sabi dyan, first of all the fruit. Kaya first fruit. Ganun lang kasimple yun. Hindi yun una lang tapos wala na ulit. Hindi, ibig sabihin ng first dyan, naalala niyo po yung topic din natin sa first works. Naalala niyo po yun. Ipinish ko rin sa ibang church. Tunan ko lang din sa ibang pastor. Pero pag-isip mo yung first, either pinaka-importante, pinaka-mauna sa series. Kunwari, January 1st, January 2nd. Ito yung first kasi ito yung una. In sequence. Pero mayroon pang first na isa, yung importance. Okay? Ganun din, pag first place, second place, hindi ibig sabihin ito yung pinakanak mauna. Hindi, ito yung mas magaling. Mas mataas, priority. Yan. Kaya pag sinasabi dyan na first fruit, ibig sabihin yan, lahat po nung inaana nyo, kunwari, inaana mo ay 100 tonelada, kunwari, ganun. Ano yung first fruit doon? Pare-pareho lang pastor yun pare-pareho lang yun Oo nga, pero uunahin mo. Okay? Kaya later, babanggitin, tithes pala yun. Nakikinig kayo Prinsipyo to kaya tayo mayroon ng tithes, sinabi sa Bible, hindi yan panlalamang. Yan ayan dyan talaga. Kukunin nyo yung first fruit, gaano karami? Yun yung tanong dun Gaano karami yun? Kumita ako ng 100 tonelada. Ilan yung ibibigay ko sa church? Basta kung ano lang gusto ko. Kaya hindi din yun, pero parang may mali. Diba? Kasi yung Diyos ay righteousness. Kaya nga kanina pinag-uusapan natin, diverse ways. Diba? Ito yung mali, may tamang sukat. So, paano ka magiging righteous kung yung sukat mo mas mababa sa iba? Ang galing yung pagkakasunod-sunod nito Kaya sabi dyan, dalin mo yung mga lahat ng bunga, yung una. And then, thou shalt put it in a basket, thou shalt go to the place which the Lord thy God shall choose to place His name there. Paulit-ulit po yan, di ba? Nandun pa lang sila. Meron akong establish ko kayo doon. Meron akong pipiliin. Ang unang pinili yung Shiloh. Later yung Jerusalem. Okay? Yung Shiloh, doon lang yung place ng tabernacle. Kaso portable yung tabernacle. Sa panahon ni David and ni Solomon, ginawa nilang permanent, no? Permanent, natuwa naman ng Diyos. So, yun ang tinatawag na, so pag andun na kayo, doon nyo dadalin. So, anong isabihin nun? Nung panahon nila sa temple, doon sila mag-o-offer, magsisisi doon, mag-offering sila doon, fellowship, praise the Lord, and then, yan. Pasili dyan, thou shalt go unto the place that shall be those days, no? Sino may place ng panahon na yon. I profess this day unto the Lord thy God that I am come unto the contrary which the Lord sware unto our fathers for to give us. At Tagalog, napunta sila sa lugar na kalaban nila, country pala, okay? Ibinigay sa kanila, yung hindi sa kanila. So, sino papasalamatan nila? Walang iba kundi yung Diyos. Kaya yung later na ibibigay, kung ano man ang ibigay nila sa Panginoon ngayon, hindi yung kalabisan sa Diyos. Yun sabi doon. And the priest shall take the basket, okay, yung basket, andun yung first fruit. Which later nga sasabihin, ilan? Tithes po yun. No? And then, kukunin ngayon ng priest. Anong gagawin ng priest doon? And set it down before the altar of the Lord thy God. Anong gagawin nun sa altar? Bumubulok. Hindi naman. Sayang yun.
Ayan, thou shalt speak and say before the God. Yun ang sinagit sa, ano niya, no? Sa inyong quiz. Again, binalik nila kay Abraham. Kasi pinangako na nga yung kay Abraham. Natupad ngayon. Amen. So, blessing yung inaalala nila kung sino nagsimula sa kanila at sino nag-enable sa kanila, ma-accomplish yung ganong blessing. Okay, bakit nabanggit na Syrian? Kasi tagalabas. Ang layo ng pinanggalingan nito, tapos wala na siya. And then, napunta pa kami sa Egypt. And then, umalis kami doon. And then, matami na kami. So, basically, blessed sila. The Egyptian, nagkwento na dito, ano nangyari, no? History, andun kami, dumami nga kami, pero kami in-afflict, kami inalipin, umiyak kami, nakalaya kami. Salamat sa Panginoon. Ano gagawin namin? At ang hinighlight pa dito kung paano ka inalis doon sa napaka-imposibleng lugar na paghihirap, tapos aalisin ka doon. Galing nun. Makapangyarihan ng Diyos eh. Ganun sa kaligtasan natin. Kaya, di ba, kung ligtas ka talaga, imagine, hindi lang imagine, balik-balikan mo kung paano ka naligtas. Paano yung iba, hindi. Di ba? Na pwede rin naman. Kaso parang hirap, madali sana, pero parang hirap. So, yung sinasabi sa atin dito ng Panginoon, appreciate mo siya by yung ibalik mo lang yung alam niyo yung tithes para lang magpatuloy yung gawain. Masama ba yun? Parang ganun. Ganito, no? At hindi basta-basta yon na nagpakita siya ng wonders. And then, dinala na nga sila sa Promised Land na napaka-blessed. Umaapaw ang pagpapala. Kaya ngayon, and now, behold, I have brought the first fruits of the land, which thou, O Lord, hast given me. Yan daw yung sasabihin mo. Pag nagbigay ka ngayon, yung sabi rin sa New Testament na not grudgingly, no? Nagbibigay ka dyan. Yan. Yan, lalagay mo sa offering box natin. Pag lalagay mo yan, meron ka sinasabi, hindi lang basta, yun nga, ano ba ito? Nasa utak mo, Lord, binabalik ko lang to. Ito yung binigay mo sa akin, kumita ako, hindi naman lahat eh. Diba? Set it before the Lord thy God. Ibig sabihin, sa'yo yan at sa Panginoon. And worship before thy Lord. Kaya bagit ang giving, form of worship din. Yan, ang linaw eh. And then, masaya ka. Thou shalt rejoice in every good thing which the Lord thy God. Doon ka sasaya daw. Kung nakakakuha niyo yung drift niya. Amen. Pag na-offer ka na, doon ka sasaya kasi hindi ka madamot, hindi ka, maluwag sa ano mo. Galing sa Diyos, binalik mo yung para sa Kanya, para sa gawain niya, and then, doon ka ngayon magiging masaya. Rejoice in every good thing. Kasi yung mga natira, may 90% ka pa, doon ka na daw mag-enjoy. Okay, no? And unto thy God, thou and the Levite and the stranger. Anong kinalaman ng Levite at a stranger at ikaw din actually, di ba? Saan ba ginagamit yung tithes? Ayun. Para sa atin din. Sa'yo, di ba? Yung service of the Lord. And then, bakit Levite? Isa yung, pinpoint or... Kasi kasama na siya sa Israel eh. Bakit, dito, nag-focus pa sa Levite? Kasi nga siya yung unang tatanggap, literal yung pera sa panahon nila, ano man yung in-offer, sila yung kakain nun. Dahil sila yung naglilingkod, wala naman silang malaking land, katulad nung iba na talagang ang Diyos na magpapatubo nun eh. So ngayon Levite, siya yung talagang matutuwa din at ma-encourage sila na maglalong maglingkod sa Diyos at tuloy-tuloy ang gawain ng Diyos. Ano yung stranger? Meron po silang, alam mo na, tumutulong po na sa stranger. Yung mga kawawa talaga, no? Later sasabihin dyan yung widow, fatherless, ayan. Galing, di ba? Tingnan ko lang ha. Yan, kaya nabanggit ko na kanina sa 10, sorry. So may point pala tayo dyan. Pag dinala mo yan, kakausapin mo ang Diyos, and then pag sinaset it before thy God, ang ibig sabihin pala nun, parang dinedeclare mo sa iba na hindi ako ganong kagaling, kaya meron ako nito. Sa Diyos yan, sa iyo yan, Lord. So, parang declaration of obedience and charity. And offering and thanksgiving. Okay? Yung obedience and charity, dito naman sa 13 yan. Okay?
Ito na sinasabi ko sa inyo. Anong pinag-usapan kanina? First fruit. Sa verse 12, when thou was made an end, tapos mo nang ginawa. Anong tawag ngayon? Of tithing all the tithes of thine increase in the third year. So yung first fruit pala, tithes din. Anong pinagkaiba? Yung tawag. Ba't magkaiba? Kasi yung isa, ang tinutukoy niya, ang emphasis is yung pag first fruit, pinakamaganda. Una, hindi bawas, pinahinanda mo na. Okay? Kaya first fruit. Pero anong emphasis sa tithes? Yung amount. Ilan? Kunwari nga, yung isa kinikita is 10,000, yung isa 1,000. Anong tithes ng 10,000? Yung 1,000 lang kinita mo. Hindi ka mag-tithes ng 1,000. Ano lang? 100 pesos. Ang liit naman nun. Maliit yung kinita niya eh. Ang galing ng Diyos eh. Amen. So, yun lang. Which is the year of tithing in the... Pastor, mayroon palang year of tithing, mayroong hindi. Hindi. Ibig sabihin lang nun, yun din yun, every year yun. Alam ka namang hihinto yung tithes, hindi hinto rin ang gawain. Hindi. Ibig sabihin lang nun, palibhasa sa kanila, ano ba yung main ano nila, source of income nila as a whole. Ganun yun, anihan. Ngayon, naintindihan ko sa halal, tatlong beses lang umaani sa isang taon. Eh, kasi naman, ano yun eh, artificial na yun eh. Meron silang ano eh, kahit walang ulan, araw nun, pinipilit nilang tumubo yun. Ganun yun. Sa panahon nila, talagang umasa lang sila sa dating ng ulan, ganyan-ganyan. So, ang nakikita ko dito, yun talaga, every year. Okay? Yun yung normal cycle ng kanilang taniman. Therefore, ani. Kaya ngayon, kung sabihin, Pastor, sa ano na lang ako, isang taon na ako na mag-tithes. Pwede rin yun, ipunin mo lahat. Ganun din yun. Kasa maniwala kayo, hindi nyo na ipon yan. Mga gastos nyo yan. Okay? Paliwanag ka lang. And as given it unto the Levite, the stranger and the fatherless. Ayan, dinagdag na dito yung, again, ang pareho doon sa fatherless, widow, and stranger. Ito yung mga minority groups na tawag nila ngayon. No? Ang tawag doon. Ang tawag dyan, yung mga less fortunate. Anong ganun. That they may eat within thy gates and be filled. Ito na. Okay, another point, then thou shalt say before the Lord thy God, I have brought all the way hallowed things. Pansin niya, ang tawag doon sa binigay niya, either pera yun or fruit, hallowed, banal. Okay? Kaya lagi sabi natin, kung magnanakaw ka, huwag nakaw ka na sa labas, huwag sa tithes. Galit ang Diyos lalo doon. Banal ang pera ng Diyos. Tandaan niyo yan. Actually, lahat ng pera lalo na yung pera ng Diyos. Mamaya, may pupunta pa tayo doon sa land naman, no? Ang ganda sinabi niya dito, parang kaya mo ako pinagpala dahil nagtapat ako, ikaw naman din yung nagbigay sa akin ng blessing. Obviously, na tayo nagkakasala. Anong point natin dyan? Declaration of obedience and charity. Yun yan. Sabihin, kaya ka nagbibigay, sumusunod ka. Sumusunod ka lang. Minsan, hindi mo na kailangan intindihin lahat muna bago ako sumunod. Tama, no? Banggit natin last time, yung anak ko, hindi niya man naintindihan bakit siya dapat lumabas doon. Kaya sabi ko, huwag kang lumabas, sumunod ka na lang, hindi mo kailangan maintindihan lahat. Ganon din po sa giving. Pwede mong later pwede ka magtanong. Yan, so may mga binabanggit niya yung mga katapatan na ginawa niya, hindi yan nagyayabang. Ganito po yan, parang nag-tithes ka, tinanong ni Pastor, laki ng ano mo ba, saan mo nakuha yan, parang gano'n. Hindi ka naman gusto pang usisain eh. Paano kung kinuha mo yung sa nakaw or something? Diba? Kaya nabanggit ko rin last time sa inyo yun, yung pastor, kay alam mo namang anong pinagkakitaan ng tao. Pagtanggap ka lang ng pagtanggap, may nag-donate dito, kung ano man yan. Nabanggit ko rin dati sa inyo, yung sa inabangga ako, hindi nyo nakalimutan, di ba? May lesson sa akin ng Panginoon doon, hindi ko sinabing madumi pera yun kasi ano din naman yung offering naman yung mga churches, hindi naman masama yun. Pero gusto ko sabihin, concern ng Diyos kung saan nanggaling yung pera. Kaya sinasabi niya dito, Lord, ito yung aking offering, hindi yan ang galing mo saan. Di ba? Ikaw nagbigay niyan. At kaya pinagpala mo ako, binabalik ko sa inyo ngayon. Okay, nakakasunod pa ba kayo? Ang ganda nito eh.
So yun, kailangan mong gawin. And then, do them with all thine heart and with the all thy soul. So inulit po yan sa Bible, sa New Testament. Ano sabi doon? Blessed are, for God loveth the cheerful giving. Ganun din, nagbibigay ka dito, buong puso mo at buong kaluluwa mo. Hindi yung na ano ka lang, na pilitan. Si Pastor, ay antindi mag-pay sa giving eh. Hindi nga tayo halos, di ba? Ngayon lang ulit kasi hindi ito eh. Now, napit na po tayo sa point number 3 na basta itong 17 hanggang matapos. Ano sinasabi sa atin dito? Ano yung term na avouch? Hindi madalas ginagamit eh, no? Sino magaling dyan? Avouch. Parang may kinalaman sa, yan pwede yung voucher, ano yung vow? Ito yan, ito yung value niyan. Ibibigay ko, ganyan. Parang pangako. Okay? Voucher, pag sa panahon natin, pag sinabing voucher, papel lang yung binigay siya, pero may pirma yun, may code yun, na alam din ng kabila. Pag pinalit mo yun doon, bibigay niya yun, parang pera din. Kaya sabi niya, thou hast avouched the Lord this day to be thy God. Pinangako mo at tinupad mo at sinasabi mo at naniniwala ka talaga doon. Na ang Diyos mo, ang Panginoon ang Diyos mo. Amen. Bakit? Isa yun nga talaga, again, sa giving po yan minsan nakikita eh. Kasi ano yan eh, cash yan, I mean, sigurado ko ba dyan, kaya ito, naasad ako dito sa, sec, no? So, naintindihan ko na ginagawa nila para yung tiwala. Kaso sa business yun eh. Kaya talagang nabubuo yung aking hindi na tayo mag-sec. Ano bang pakialam nyo? Kaya ngayon, ganun din naman ang appeal ko sa inyo. Huwag kayong magbigay kung di nyo naintindihan. Men, ayoko magkakasama tayo ng loob kasi ang tingin mo sa akin eh, ano. Huwag kang magbigay, pero kung naintindihan mo to, tiwala ka sa Diyos una sa lahat, applicable sa ito, anong gawin mo? Magtapat ka, sumunod ka. Basically, yun ang sabi dyan. At nakinig ka sa Kanya. At inulit na naman niya, avouch, and the Lord hath avouched din. Nakita niyo? So, nagtiwala ka sa Diyos, tinupad mo yung, talaga naniniwala ka na sa Panginoon ka, siya din naman ay avouch this day to be His peculiar people. Kayo nga talaga yung pinili ko. At hindi kayo pinili ko lang basta, pag sinabing peculiar, special. Kakaiba kayo. And He had promised thee, and thou should keep all these commandments. Kaya, tapusin ko na lang, sabi dyan, and to make thee high above all the nations, di ba? Anong gagawin ng Diyos ngayon sa inyo? Okay, sumusunod kayo, ang ganda ng Diyos, ang ganda ng batas ng Diyos, sinunod nyo naman, minsan mahirap, pero hindi, sumunod kayo. Ito yung blessing naman, kayo yung pinaka sa lahat. Ayaw mo ba nun? Mahirap, di ba? Kaya tinitingnan natin yung US, sa totoo lang, pag pinag-aralan yung US, ang yaman ito. Parang sila yung pulis ng sanlibutan, sa buong mundo, di ba? Sila naman talaga pinakamalakas sa ngayon. So, I believe, pwede mong ialin tulad dito, no, iparallel. Pag sila naman hindi nagtapat din sa Diyos, babagsak din yan. Parang gano'n. Yung Israel, bumagsak to eh. Dati, napakaganda ng batas sila, tinitingala sila, ang tindi naman ng Diyos nyo. Eh ngayon, sila yung nireject nila si Jesus. Ano sila ngayon? Pinakamabaho sila ngayon. Sa totoo lang. Saan sila mataas? Sa praise, sa pangalan, tsaka sa honor. Pinaka, nahangaan sila. Pero alam natin po ito, obviously, unfortunately, hindi nila tuloy. Hindi sila nagtapat. So, application sa atin, bawat churches naman sa panahon natin ngayon, New Testament, may mga church na okay dati, na hindi nagtapat, bagsak. So, up for grabs sa atin yun. Pwede mong i-desire yun na ang pangako ng Diyos pwede mong panghawakan, paniwalaan, and then makakaasa kayong blessings ng Diyos. Diyan pa ba kayo? Amen. Ang importante itong sinasama rin sa atin ngayon dito. That thou mayst be an holy people unto the Lord as He hath spoken. Yan. So, napakagandang kalagayan. So, last point, last chapter. Anong summary nito? Merong dalawang, sinabi na to nung una pa eh.
Ngayon, di sinabing yung, ito kasi, yung iba naman, yung mga superstitious na, ito yung mountain na to, siguro, may mga multo siguro dyan. Hindi, pinapakita lang po to. At actually, tinaaral ko ito, sino ba itong mga tribe na andito sa kabila? Ito ba yung mga loko-loko? Hindi naman. Parang nire-represent lang, okay? Mount Gerizim and Mount Ebal. Ang gagawin daw nila, ito na po yung blessing and cursing. Ngayon, yung binasa natin na puro curse kasi wala talagang blessing dito. Yung sa ibang lugar, sinabi na yung blessing. Ang dito sa chapter na to, ang hinighlight yung curses, inisa-isa. Kaya dyan tayo mag-focus. Yan, so nung sila ay nag-pass over na, saan sila nag-pass over? Sa Jordan, naalala niyo po yan. Tuyo, di ba? Natuyo. Kaya parang Red Sea. Kaya kumuha sila doon ng mga bato. Iba pa yung ano eh, inaano ko dito, ito rin yung sinabi dati na ano. Pero ito lang yun eh, no? Yung siya sinabi yung 12 tribes eh. O tama, ito hindi 12 eh. Kaya kung di nagkakamali ibang ano pa to, iba pang, by the way, tama pala yun. Tama yung sumagot kanina ng altar, sabi ko hindi, di ba? Sorry. Tama pala yung bad. I-correct nyo na lang Okay. So ngayon, pag pupunta na kayo doon, kuha kayo ng stone, yung stone, gagawin yung parang altar. Okay? And then, susulatan nyo nga ng batas ng Diyos. Okay? So kaya, altar of stone ba? Yan, altar of stone. So, sorry. Tama pala yun. No? And then, katulad ng maraming batas nila sa mga altar, hindi yun sinisira. Kung ano yung pagkakanakita nyo yung gano'n huwag nyo nang ikultihan ng ano. Lagay nyo lang doon. At yun na yun, altar na yun. Ano pang ginawa dyan? The last verse dito sa point, thou shalt build the altar of the Lord of whole stones. Yun nga, walang putol. Thou shalt offer burnt offerings thereon unto the Lord, and the peace offering shall eat there and rejoice for the Lord thy God. So, anong application sa atin nun? Saan ba yung altar? Dati, hanggang ngayon, obviously, isa yung ano yan eh. Anong ginagawa sa altar? Doon pinapatay or sinusunog, no? Or biniluluto. Okay? Depende kung anong klaseng offering. Pag burnt offering, lahat, ubos. Okay, hindi ka obisado yung peace offerings. Basta may ano dyan, iba dyan ay iba-ibang halo ng ano, di ba? Ng laman, iba naman ay may grains din dyan. So, anong ano natin dyan? Anong application natin? Bakit ba sila nag-offer? Sa kasalanan, yung iba, no? So ito po iba na sa tithes, kung napansin nyo, iba na to sa tithes. Ito ay ginagawa, depende sa application, burnt offering ba yan, sin offering, peace offering. So dito, nabanggit, particular, dito sa kinuha nila from Jordan, peace and burnt offering. So may application yan, yan ay inutos sa kanila. Yung iba kinukuha po dito, kasi ngayon wala na talaga tayong sunugan eh. Ano na lang gagawin natin? Ano ino-offering natin ngayon? Puro pera na lang eh. Matalino tayo eh, di ba? At applicable, magagamit na lang, no? Yun ang application natin doon. So kailangan ng altar. Kailangan tayo ay laging nag-o-offer sa Diyos. Ang application niyan, pray tayo, sakripisyo, no? Ganon. Alam niyo lahat ng ministry natin, lahat yan may gastos, may risk, mayroong gastos, mayroong effort. Okay? So, ganun talaga. May parallel yan sa Old Testament. Ganun talaga. Kung susunugin nyo, sayang na dahil kinain yun. Ganun talaga eh. Pag masyado kang na-calculate mo lahat ng ginagawa, gusto makita tayo magaganyan eh. Yung mga batang yan, di mo alam kung saan mapupunta yan. Yung mga ganun talagang ginagawa tayo na parang nauuwi sa wala. Parang. Pero actually, hindi. Ganun tayo. Move on tayo.
Ito na po yung huli. Yung main nga dito, no? Ito na, isa sa mga gagawin nyo, punta kayo. Hindi naman po napakalaking bundok niyan. I believe nagkakakitaan sila niyan. Parang hill. Kasi hanggang ngayon, meron pa niyang hill na yan, kilala yan eh. Parang nabanggit ko na sa ibang preaching ko rin dati yan sa inyo, no? So, makakakitaan sila doon, parang bundok ng bundok na nagkaharapan dito. Parang wala eh, no? Maliit na hills lang yan. Pupunta yung 6 tribes doon. Pupunta yung 6 tribes dito. I-announce yung blessing sa kabila. I-announce yung curse sa kabila. Ngayon na. So, alam nyo na yung tribes. Hindi ko alam ano ito, basis nito, bakit yung, kung sino yung siguro, inassign na lang yan. Dami napansin ako dito, parang ito nga yung blessing dito sa isang sa Gerizim. First, Levi, Judah, ano yan eh, positive yan, and then Joseph, no? So sa iba, hindi ko na alam. And then sa curse, sino yung kilalang curse dyan? Si Reuben, di ba? Kinurse siya ni Jacob, tatay niya. And then especially si Dan. Si Dan ay isa sa mga unang adultery, no? Idolatry. Kaya hindi ko sinabing ganun ibig sabihin na. Siguro lang. So ito na yung ating binasa kanina. Application dyan. Bakit sinasabi yung mga curse? Ibang tao po ayaw sabihin yung mga negative, di ba? Babasa ko lang yung nag-solving kami, nanood kami ng dito kay Billy Graham. Isa na akong influence kay Billy Graham, yung kinausap niya, sino yun? Alala niyo? Nag-interview sa kanya, ang galing mo talaga. Yung isa? Ha? Schuller, Robert Schuller. Kung hindi nyo kilala yun, isa sa mga talagang compromiser. Siya yung in-author niya, sumikat siya sa positive thinking. Okay, at ina-apply ng marami ngayon. Gusto nila puro positive lang, positive. Si Joel Osteen yung sinabi niya, ayoko na masyadong negative. Anong banggitin niya? Doon na tayo sa positive. Pero hindi maintindihan yung positive, hindi sa negative. Tayo lagi ko na pa nag-explain ako sa inyo dito. Explain ko, ito yung tama. Bakit? Kasi ito, ino-contrast ko sa kasalanan. Bakit gusto natin ng pinagpala? Abundance. Ayaw natin ng kawalan. Di ba? Gusto natin katotohanan, ito pala yung mga kasinungalingan. Mas ma-appreciate mo pag mini-mention mo. Kaya ito po dito, iisa-isahin. Hindi pa comprehensive to, pero magkakaroon tayo ng idea gano'ng kagalit ang Diyos sa kasalanan ng mga to. At kung sino man yung, alam mo na, malapit dito at medyo kapareho nito. Okay? Isa-isahin natin to. Nito eh. Graven image. So bakit binabanata mo na naman yung galit ang Diyos dyan eh. Para wala nang hindi nang wala. Pero hanggat maaari, hindi maloko yung mas maraming tao. Ang linaw-linaw, galit ang Diyos, sasabihin mo, okay lang yan. Kaya sabi niya, curse be the man that make it any graven image. Yung gumagawa. And then yung put it in a secret place. Parang iba yan Oo, iba nga. Mas malala. Yung iba, pindi-display nila, marami natitisod doon. Pero yung iba pala, mga idolater, pero secret. Yung application nito eh. Kaya, yung application natin na ibang klase ng idol sa puso natin, totoo yun even sa Old Testament. Ganun po yung ibig sabihin. Nag-paste ko na rin lang. Si Pami ay believe na believe sa sarili niya. Pero dito, pag nasa church siya, alam kong mali yun. Kaya hindi ko papakitang ganun. Pero pag nasa sarili niya siyang tahanan, pag nagpaplano niya sa buhay niya, kaya ganito yung decision making niya at hindi ganito. Kasi may idol pala siya sa puso niya. Intindihan niyo ba yun? At yung mga idol na hindi physical? Banggitin ulit natin. Pera. Anak mo. Kapugian, kagandahan. Di ba? Diyan yung titiwala yung iba eh. Ano ba? Marami tayo minsan. Ano ba? Comfort, pera na naman. So, huwag kang gagawa nun. And then,
lalagay mo secret, pero yun din yun, kasi ang idol na nasa, at idol na nakatago, idol pa rin. Amen. Kaya huwag mong gagawin, kaya daw, curse yun. Amen? Amen kayo, nasabi. Amen. Lahat mag-amen kayo din. Another thing, pangalawa, ano yung setteth light? Cursed be he that setteth light by his father or mother. Setteth light. Inilawan po. Merong ibang meaning ng light. Ano yung ibang meaning ng light? Magaang. Nabansin nila, Jeremiah ba yun ay Isaiah, no? Pag sinabi yung ang baba ng tingin mo, pag sinabing set, talagang nilalagay mo doon. So pag nilalagay mong mababa ang yung nanay, ang tatay mo, di mo ginagalang, mababa tingin mo, ang sabi doon, curse be, sumpain ka. Amen. Yan, ganun ha. Ano ba? Tinanggan mo yung muhon. Naku, kahit sa atin po, bawal na bawal, pulong ata yan, di ko alam. Sinusukat niya ng geodetic engineer, napakahirap niyan, babayaran siya ng 50,000 para lang, dito yung yan, dito. Ayan na, walang nagalaw, binunot mo para, dito lang yung lupa mo, gusto ko mas malaki pa, binunot mo, nilagay mo doon. Kaya pag tinignan, ay, laki pala ng lupa mo, parang may nawala sa akin. So pag nanakaw yan, at that especially, lupa, nabanggit na kanina yung lupa, napakalaking bagay, kasi doon mag-determine kung anong kikitain mo. Diba? Busa talagang mahal ang lupa. Ano sabi? Kaya sinusumpa yan. Amen? Ito, parang comedy ito. Pero totoo. Pero mo bulag, alam mong bulag. Bahala ka na dyan. Nilagay mo dun sa either malalaglag o bulag, binayaan mo siyang So, ang dami equivalent niyan, no? Parang yung topic natin kanina, bata yan. Hindi mo sinabihan, sinabi mo, normal yung bakla. Sira ulo mo. Amen. Sinumpa ka. Kaya sinusumpa natin sino mga sa bakla ngayon. Sino man yun? Nagpapasa na naman ng si Ontiveros, si Esco Moreno. Sumpahin niya mga yan. Amen? Amen. Sino hindi nag-amen? Amen. All the people shall say amen. Amen. Ay, magaling si Isko, Yorme. Sabi, sumpain. Next. Itong stranger, fatherless, and widow, ito po yung mga walang say sa lipunan. Mahirap, walang backer, di ba? Stranger eh. Hindi niya alam kung anong batas dyan. Fatherless, walang magtatanggol sa kanya. Widow, wala rin yung asawa niya magtatanggol sa kanya. Ngayon, kaya ito po yung kinakawawa. May preaching tayo dyan, di ba? The father of the fatherless. Father's Day yun, no? So, sala nang di mo gagawin, husgahan mo, ito alam mong di lalaban, lalo po sa husgado. Pag wala kang pera dyan, wala ka na. May public attorney, inaano rin yun. Mabuti kung may prinsipyo pa yung mga yan. Kaya huwag mong kakampihan yung kalaban itong mga to. Kasi sabi ng Diyos, susumpahin ka. Amen? Huwag mong sisipingan yung asawa ng tatay mo. Obvious na, kagiri naman yan, pastor. May mga gumagawa niyan dati. At ngayon siguro meron din. Amen? Sumpahin yan. Ganon din sa, ito malala, hayop. Walang gagawa yan, siraulo naman yan. Kaya nga nilagay dyan, merong gumagawa. Yung ginagawa ng Canaanites at merong gumagawa niyan sa ngayon. Binibidyo pa, nakakadiring ewan. Yung mga demonyo na itong mga to eh. Amen. Kaya nga sumpahin niya mga yan. Amen? Amen. Kaya nagtataka ako, Huwag nangangarap kayo sa buhay nyo. Kasama nyo sa bahay, aso. At totoo lang, ano ba ginagawa yung isip nito? Yung iba dyan ayaw sa tao kasi nga, mas madaling i-discard ng hayop eh. Pero, susundan mo, ikaw pa yung magpupunas ng pupo niyan. Minsan duda ako din, hindi ko inaano yung utak niya, pero nangyayari po yan, kaya nakalagay dyan, yung mga siraulong ganun. Literal. Pumapatol sa hayop. Sumpain niya mga yan, amen? Amen. Ano pa? Kapatid or step sister, ganyan yan, no? Hindi mo kapatid sa nanay, pero kapatid mo sa tatay, kung ano man yan.
Pinagbabawal yan, nabanggit na natin yan ngayon. At may gumagawa niyan, binibidyo pa. Sumpay niya mga yan, amen? Amen. Ano pa? Mother-in-law. Pambihira itong mga to. Nanay mo na yon or asawa ng tatay mo. Ginawa ni Ruben yan eh, kaya kasi sinumpa yun, di ba? And then si yun o, si Ruben, no? Iba pala yung kay Absalom, no? Parang ganun din. Ganun din. Pero mga concubine, but still, asawa ni David yun. No? Si Raul yan. Sumpahin niya mga yan. Amen? Amen. Ano yung smited? Pag sinabing smite, ay pinalo, basta sinaktan, no? Eh kaso secretly, paano na malaman secret yun? Pinalo mo nga. Alala ko tuloy yung mga nagpapalo, naka-appearing, di ba? Pero ganun po ito mga politiko, ganun tayo eh. Iniipit na tayo. Tayo nagbabayad nung nila. Secret yun, di natin alam. Sumpahin yung mga yan. Amen? Amen. Reward to slay an innocent person. Ano yan? Agent. Assassin. Papatayin mo, ang trabaho mo, pumatay. Sumpahin niya mga yan. Amen. Last, ito yung matindi kasi, no? Sabi niya, Pastor, wala ako dun. Salamat naman. Salamat naman, wala ka dun. Problema ito. Cursed be he that confirmeth not all the words of this law to do them. Pag hindi mo ginawa, hindi lang itong verse 16 na. Kasi nabanggit ko nga sa Galatians at sa Romans and then sa James. Ang context talaga nun, yung batas ng Diyos. So pag hindi mo ginawa yon, ito madalas sinasabi ko po sa soul winning, no? Pag may sinabi akong 10 bagay, sabi ko totoo yan. Sundin mo yan, di ba? Naniwala ka sa 7, sa 2 duda ka, sa 1 hindi. Sumunod ka ba talaga sa akin o nagtiwala ka sa akin? Siyempre hindi. Either kaya ka sumunod sa 2 o naniwala ka doon kasi convenient sa'yo. Diba? Pero hindi ka talaga nagtiwala sa akin. Sabi ko, lahat totoo eh. Kaya yun yung po yung dun sa Romans din, sa Galatians. Kapag hindi mo ginawa yan, hindi ka nagnakaw, hindi ka nag-adultery, hindi ka hindi ka nagnakaw, hindi ka pumatay, nagsinungaling ka naman. So, ano ka pa rin? Transgressor of the law. Okay? So, yun na yun. Kaya, matindi po to. Actually, yung ganda sana nito eh. Pero, pag tinignan mo sa kaligtasan, lahat tayo bagsak. Okay? Kaya, anyway, dito, sundin natin hanggat kaya natin. Hindi naman yun eh. Ligtas naman na tayo. We have all the reason. Sundin yung lahat ng kaya natin sundin. At ang pinag-uusapan na lang naman dyan, rewards eh. So, kung di ka sumunod o kalahati sinunod mo, yun din ang expect mong rewards. Patas pa rin. Amen? Amen. Title natin, Standard of Holiness, Blessing and Cursing. So, kung wala ditong may nakita ba kayong something na sobra naman ng Diyos or kulang naman, sa palagay mo gano'n, ikaw yung mali. Amen? Aralin mo rin. Again, kanya-kanya naman tayo pananagutan sa Diyos eh. So, yun. So, ang dami natin na-tackle, no? Yung napakaganda ng batas ng Diyos. Sana lahat tayong dito. Sinong wala? Si DM na naman. Si Rain. Si Ate May. Nangyari. Umuwi pa si Tricia. Anyway, sana manood ng live band. Replay. Sige po. Okay tayo, no? Let's pray. Lord, maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Even in the Old Testament, Panginoon, nakita namin ito po perfectly match sa inyong kalooban talaga. Even in the New Testament, inabay sa akin patunayan, reference namin. So, kaya isa yun sa mga dahilan, kaya nagtitiwala at naniniwala kami sa inyo, Panginoon. Maraming salamat dito, Lord. May tindihan nawa namin yan. May mga topic dito, Lord, hindi lahat magaan. Iba dito, Lord, ay pag-usapan sa giving pa lang, Panginoon. Bigyan ako ng biyaya. Tiwala kami sa inyo. At yung ibang curses din, Panginoon, baka iba dyan, kaibigan namin, society namin, tinatanggap, Panginoon, I pray sa inyo kami lubos maniwala, hindi sa labas.
Tindihan namin gaano ganda at katotohanan ng inyong batas. At dapat ma-appreciate namin to Lord sa tama din, Panginoon, sa katotohanan din. Kaya nga naman sa aming kaligtasan, kinonsider nyo din na hindi namin kayang gawin to. Therefore, gumawa kayo ng paraan. Ang nagbayad ito ang inyong anak sa Panginoong Yesus. Siya po ang pinurusahan. Di siya daw karapat-dapat doon, but siya po yung tinanggap ngayon. Mamatay para sa amin na buhay magmuli. Ngayon po kami justified, Panginoon, sa lahat ng mga nagsitanggap sa kanya ng palataya. After that, Panginoon, sa mga rewards, let us be worthy, tulungan niyo kami magsipag, dahil dito ka malulugod sa amin, pag nagtapat kami, maganda ng ganun ng giving, Panginoon, tiwala kami na kung ano man yan, magagamit yan sa tama. Bigyan niyo kami, Panginoon, sa dahil din, Panginoon, ganun din ang kanilang dilema ngayon, at pray, bigyan niyo sila God-given and biblical qualified pastor, Panginoon, according to your will. Ganun din pong bawat isa, about research sa Pilipinas, sa buong mundo, Panginoon, para magawa niyo kalooban. Naam po, Lord, kayo pong malalatin, mag-bless na naman sa another week. Kayo pong malalatin. In Jesus' name we pray. Amen.